sasayaw, um, hihinaan niyo muna, tapos lalakas kayo, gano'n. Facing, gano'n. Pero kapag yung emotions natin sobrang amplified, lalo ako, personally, nag-facing ako. Yung facing, ginagawa yon, maglalakad-lakad ka lang without your phone, lakad ka lang, tingin-tingin ka lang sa environment mo, ganyan. O kaya mag-isip ka lang, o kaya huwag ka mag-isip, ganun. Yun yung facing. Yun yung nakakatulong sa atin na mag-regulate ng emotions natin. Yun. Another word of the day. Best book that you read so far, what you've learned on that book. Atomic Habits talaga eh. Kaya pag may tinatanong sa akin, Sky Maiden, book reco, Atomic Habits talaga. Kasi yung Atomic Habits, sige, magsishare ako ng story kung bakit yun yung lagi kong nire-recommend sa book reco. Kasi nung trainee pa lang kami, Vision, hindi talaga ako mahilig sa libro. As in, ayoko nagbabasa. Kasi inaantok ako, naboboard ako, ADHD hits, ganyan. Pero nung nabasa ko yung Atomic Habits, tinry ko lang. Like, may tinuturo kasi doon na yung dopamine natin, yung dopamine spike, ganyan, how to regulate it. Kapag nakakita tayo ng chocolate, kinain natin yung chocolate, dopamine spike yun. Pero, minsan kailangan natin kontrolin yung dopamine na yun in order for us to really break it. Like, kunwari, sa habit natin na kumakain tayo ng chocolate after kumain, kailangan aware tayo dun. Tapos yung habit stacking din. Yung habit stacking naman, kunyari, yung habit na journaling, i-apply mo. Gagawin mo lang siyang madali, satisfying, tsaka convenient. Tapos, kapag na-implement mo na siya, mag-a-add ka ng another habit. Kunyari, nag-journal ka ng gantong oras. Next thing nun is mag-workout ka. Yun, habit stacking tawag doon. Tapos over time, nung trainee ako, sobrang overwhelming, di ba? Galing ako sa mundo na pamilya lang, school, ganyan. Tapos nung napasok ako sa industriya, kailangan ko pala itong isipin, kailangan ganito pala, kailangan competitive ka, tapos nakahiwalay pa ako sa pamilya ko, ganyan. So, yung Atomic Habits yung nagturo sa akin to really organize it all, tapos i-understand ko yun. Kaya Atomic Habits is my number 1 talaga. Yeah. Thank you, Jaja. Hi, Royal Realm. Other than Atomic Habits, any other book recos? Wait lang, kailangan ko ng kodigo. Ayun, John Maxwell guys. Sometimes you win, sometimes you learn. Kumbaga, may mga times na akala natin natalo tayo. Akala natin, grabe, ayoko na neto. Uy, nalubat yung ilaw. Dali lang Akala natin natalo tayo, ganyan, na parang, wala na to. Ito na yung katapusan ko. Ito na yung tatapos sa akin, ganyan. Pero minsan, yun yung kailangan natin in order for us to become someone na gusto natin, hindi natin yung journey. Dali lang Commercial muna, commercial. Ayun, parang yung sinasabi ko, yung point nun is adversity. Ayun, adversities are sometimes our advantage. Kasi kung hindi nangyari yung difficult situation na yun, hindi mo matututunan yung kailangan mo matutunan for the next big thing. So yun yung I think general idea ng book na yun. Sometimes you win, sometimes you learn. Si Chewie asan na? Nandito siya, tumatahol. Kanina nang stress siya sa akin sa training. Kasi gutom na siya. Hindi pa siya nagdi-dinner katulad ko.
Pero pag uwi dito, syempre pinakain ko na siya. Ayun, tahimik na siya. Matahol na lang siya kasi may naririnig siyang something sa labas. Hi, Chimichami. Oh, nag-facing ako nun. Guys, sa totoo lang, kaya ako hindi nakaka-live. Hindi lang basta nag-facing ako. Kundi na rin marami lang talaga akong ginagawa. Tapos, hindi ko kayang pagsabay-sabay yun. Tapos minsan, pag umuwi ako, wala na akong energy. Yung 7 Habits maganda. Yung last book na binasa mo. Oh, Regina! Maganda yun. Pero kumbaga leadership skill siya. Kumbaga kung gusto mo i-lead yung sarili mong buhay, basahin mo yun. Kasi 7 Habits of Effective People yun. Ano ba yan? Namamatay. Thank you, Brian, for the little crown. Thank you guys sa mga nag-gifts. Sobrang laking tulong yan sa akin to really go live. Kasi, kain ka na, Sam. Oo, malapit na. 14 minutes to go, guys. 11 o'clock mag-end na ako. Or 10:50. 4 minutes na lang. B-day ko sa 15. Happy birthday sa'yo. Okay pa din yung daliri ko. Ano yun? Thank you, Lucille. Kisha, mawawala na doon yung subscription mo. Tapos hindi ka pa nagre-resubscribe. Subscribe ka na, boss. Thank you. Guys, mag-keep on tapping the hearts. Paabutin natin ng 50k bago ako mag-end. Let's go. So si Joto. Ang kulit ng vlog namin, no? Si Alonzo talaga, guys. Yun yung everyday banter namin. Pero, hindi ko ba siya finifilm before? Like, gano'n na talaga kami before pa. Pero, ayun, finally, I decided na i-document yun. Nilagyan ko siya ng mic and stuff. Hindi ko akalain na mag-work siya sa tao. Kasi normal lang namin yun. Like, everyday, pag nakikita kami, may mga mas malalala pang banter yung si Alonzo sa akin. Malala in a good way, Like, yung personality niya talaga lumalabas, ganyan. Nasaan si Brr Patapim? Wala siya, guys, Oo, nandito si Inay. Hi, Inay. Congrats, Rose. Good eve, Mark. Mooney, naging fan daw siya nung Ayala Feliz. That's nice. Minahata kami. Oo, kabisado ko talaga yung brain rot na yun. Araw-araw ba namang kinakanta yun Tapos minsan pinapakita niya pa sa akin yun kahit ayoko tignan. Sabi ko, what is that again? Sabi niya, it's brain rot. It's my favorite. Sabi ko, okay. Oh, you show it. You show it to me. Tapos kakantahin niya pa yun. Last 11 minutes, guys. Malayo ako Malayo. Thank you, Prisam, sa sisig. Kagutom. Malayo ako Brr Patapim, guys, Pagpasensyahan nyo na. Brr Patapim, patapim, balerina, cappuccina. Trala-ala. Wait lang, guys, ayusin ko. Pinapatungan ko kasi ng paa Ayan. Sira na naman. Kung curious kayo kung ano inaayos ko, ayan, yung handle ng cabinet. Kasi pinapatungan ko siya ng paa Kaya nasisira.
Ano siya? Last 10 minutes, guys. Kay Soy Feliz. Thank you. Thank you, Irish.